Sa lahat ng nagtatanong at nagre-request, ito na ang ating puto maya full recipe. Sa dulo naman ng video na ito ay sasabihin ko kung magkano yung ginastos ko at kung ilan yung nagawa ko sa reseping ito. Para simula, naglagay lang ako ng 3 cups malagkit na bigas, 1/4 cup ng brown rice at binabad ko ng magdamag. Kinabukasan ay hinugasan ko at tinanggalan ko ng tubig. Pagkatapos ay nilipat ko na siya sa steamer para steamin natin siya ng 20 minutes. Dapat kulong-kulo yung tubig bago isalang yung ating bigas. Habang nag-i-steam sa palanggana, maglagay naman tayo ng 1 1/2 cup kakang gata. Kunting asin, kunting kinudkod na luya, optional lang yan, at 1/2 cup sugar. Adjust nyo na lang sa gusto nyong tamis. At haluin ng mabuti. Katapos ng 20 minutes ay tapos na nga tayo mag-steam at ito na yung itsura ng ating malagkit na bigas. Hindi pa to ganun kaluto. Half cook lang to mga B. Ngayon ay ihahalo natin to doon sa ating gata. Unti-untiin natin sa paglagay hanggang sa mailagay na natin lahat at haluin natin ng maigi. Dapat ma-absorb lahat ng ating malagkit yung gata. Para paglagay natin sa steamer ay hindi tutulo yung gata. Pagkatapos ng mahalo ay dapat ganito na yung itsura niya at pwede na natin to ilagay ulit sa steamer. Ipantay lang natin sa pagkalagay at lalagyan natin ng mga tusok-tusok para may ventilation. Charot. Pag okay na ay pwede na ulit natin to ilagay sa steamer at steamin ulit natin ng 20 minutes. After 20 minutes, sa wakas, luto na rin ang ating puto maya. Bale, 40 minutes lang natin to niluto. Basta white na malagkit na bigas. Pero pag itim ay mga 1 oras dapat niluto yung black glutinous rice. Ngayon ay pwede na natin itong i-plating. Actually, tapos ko na. Nagtira na lang ako ng konti para i-sample. Gumamit lang ako ng 1/2 cup para sa ating sukatan. Binilog-bilog ko lang, pagkatapos ay nilagay ko na sa dahon ng saging. Pagkatapos ko nga mailagay ay sinukat-sukat ko muna yung dahon ng saging. Dapat hindi siya lalagpas doon sa ating puto maya para mas maganda nating mailagay yung ating mangga. Huwag kayong mag-alala kung kinamay-kamay ko lang ito dahil pangkain lang namin ito. Sample lang ito para makagawa ako ng puto maya recipe. Sa pagbabalot naman ay tupi-tupiin lang yung magkabilang dulo. Panoorin na lang ang video para sa buong detalye. Ang ganda pero mas attractive yung pabilog yung top nito, hindi yung flat. Pagkatapos nga mabalot ay ito na yung itsura niya. Sobrang ganda at napaka-presentable. Ngayon ay ilagay na natin siya doon sa ating bilao para kompleto na sila. Charot. At ito na ngayon pinaka-final look no ng ating puto maya. Sobrang ganda kahit sample lang siya. Dapat talaga special pa rin. Sa costing naman, nakagastos ako ng 120 pesos only para sa overall expenses. Hindi ko na i-detalye yung bawat isa. Tapos nakagawa tayo ng 14 pieces na puto maya para sa 1/2 cup na sukatan. Para naman doon sa real video ng videong ito, i-click nyo lang yung watch video sa videong ito sa baba para mapunta kayo dito sa full recipe ng ating puto maya.